Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay April 30, April 30, uh, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:30 ng umaga. Uh, Martes, at magandang panahon, magandang araw. Nais kong mag-vlog patungkol dito sa mainit na issue ngayon o balita patungkol dito kay Jonathan Morales. Ang title ko po ay Who is PDEA Agent Jonathan Morales? Siya po ang laman ng ngayon mga balita. Opo, kagabi po ay pinagpuyatan ko. Halos alas 12 na nakikinig pa ako doon sa vlog ni Engineer Toto Kausing kasi live yun Pinanood ko po. Pero halos kalahati lang ang napanood ko kasi nung nabuksan ko ay nag-uumpisa na sila yung bandang huli na lang po ang napanood ko. At actually tapos na yung outline ko kung ano ang sasabihin ko ngayon. Opo, kasi sa opisina ay pinag-aaralan ko na po habang nasa opisina ako ay ina-outline ko na at hindi ko na babaguhin. Yun pa rin kasi ganun din ang nangyari doon sa hearing po. Ini-expect ko na po na ganun ang mangyayari. At ganun na nga ang nangyari. At tatalakayin ko po ito ng maigi. Opo, bilang isang may mga alam din ako dyan sa dyan sa mga yang ganyan, yang hindi naman dyan sa PDEA mga file. Pero halos iisa naman yan yang pagkuha mo ng file, may mga proposal ganyan, may hindi natutuloy. Alam ko yan. O may binabudgetan o may natutuloy. Ganun yan. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Siya pala ay police officer siya bago siya napunta ng PDEA. At he became a PDEA agent from 2009 hanggang 2013. So, ang sabi niya ay humigit kumulang 5 years siyang nagsilbi doon sa PDEA as agent. Pero dati siyang police officer. At siya ay na-dismiss. Pero ang sabi niya ay nakainitan siya. Yun ang sabi niya. Pero ang dismissal niya ata ay yung dishonesty. Opo. At marami pala siyang mga kaso na yung iba ay na-acquit siya, ay hanggang ngayon ata mayroon pa siyang kaso ay na yan. Para sa akin po para sa akin kasi ang dinidiscuss ko po dito ay palaging Word of God. Para sa akin kung ganun na ang nangyari o ganun na ang pinanggalingan niya, questionable na po yan. Opo. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Yan ang tatalakayin ko. Yung ganong source ng information
para sa akin ay questionable na. Although na hindi ko kini-question yung ginawa niya kasi siya ang gumawa niya ni. Oh, okay yung ginawa niya. Pero may mga issue kasi na lumalagpas siya lumalagpas doon sa dapat niyang sabihin. Opo, at yan ang tatalakayin ko at ipapakita ko po kung ano yun. Yung kay Maharlika ay very obvious naman talaga Talagang yung mga sinasabi ni Maharlika ay talagang very obvious na talagang kwan yan. Propaganda lang yan. Opo, propaganda. Pero bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan yung mga subscriber po natin. Ito, batch to po ito, no? Si Pussycat, si Doris, si May, si Antonino, si Ronel, si Ebe Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay interesado po ako na mag-vlog araw-araw po from 6:30 to 7 o'clock. Si third pangatlo, si User NB, Parot, Pabs Naranja, Ronel Solier, Padua Lloyd Travel, Andre Siriano, Chinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayet Hunso, Dio Yanong, Bilya Lagirnyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Zamora, User Kiki, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Jose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orlin Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mar Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Adelsimo, Eli Casle, Marias Rivera, Maru Daan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagsisikap na mag-vlog ng mag-vlog tuwing umaga po At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan o panoorin. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT JR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Picchay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Walde Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko na yung sinasabi po nila ay talagang totoo at para sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay who is PDEA Agent Jonathan Morales. Ayan po. Ini-expect ko na po na ganyan ang mangyayari sa hearing. Ini-expect ko na po yan. Una sa lahat ay
ah, yung dokumento ay wala namang bearing eh. Wala eh. Hindi natuloy eh. Oh, hindi natuloy. Ano po ang dokumento niya? O sige, ay pag-usapan po natin. Mayroon daw nag nag-inform sa kanya o may informant siya na may ganun nangyayari. O ngayon ay huhulihin nila o gagawa sila ng ng operasyon para titingnan yon. Ay hindi naman natuloy. Ay ano man ang kwan dyan? Ano man ang halaga niyan? Hindi ba? Hindi po natuloy at nangyayari po dyan. May project, hindi natuloy. Ay ano man ang value nun? Tinatapon na po ang mga record niyan. Kung sa amin, after 3 years, tinatapon na namin yung mga minutes of the meeting o ano yan. Wala na yan kasi nga hindi natuloy. O, ay bakit ginagawa na napakalaking o napakahalaga? Hindi natuloy. Hindi ba? At saka isa pa, ay ilan bang informant niya? Isa lang. Ay hindi po pwede yan kung iisa lang. At least, 2 or 3 witnesses po. No man shall be put to death without the testimony of 2 or 3 witnesses. Ayan po ang nasa Biblia. On the testimony of 2 or 3 witnesses, a man can be put to death. Ayan po. Ay lalo na yan, hindi natuloy. Hindi ba? Ay maaring sumulat siya ng ganon, pinail niya sa sarili niya, ako, nagpa-file din ako ng personal copy ko eh. Pag ako ang gumagawa. At pinail niya doon sa opisina nila. Pero, hindi nga inaksyonan. At ang sabi pa niya ay dahil daw ayaw dong ng boss niya. At ang sabi pa niya ay malamang ha, sabi niya, ay may kinalaman si Paquito Ochoa. Ay wala na po yung ganyan Hindi naman niya nakausap si Paquito. Hindi ba? Kung siya sanang sinabihan, oy, ihinto mo yan. Pwede yun. Ay hindi pakiramdam lang niya O kaya parang ganun ang sitwasyon. Di wala yan. Hindi ba? Ano ang halaga niyan? Kahit natawagan niyan si Ochoa, ay pwede niyang itanggi yun wala akong alam na ganyan. Hindi ba? Kaya walang kwenta yan. Ay yung boss naman niya, ay kung kahit na sinabi na ganun, ay pwede rin sabihin na, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Hindi ba? Ganun Dahil, wala naman dun sa report niya. At yun nga, hindi naman nag-materialize. Ganun yan. Ngayon ay, sige, ako, naniniwala na ako na mayroong ganong dokumento o mayroong ganong sulat o report. Sige ha, payag na ako. Kasi nakikita ko naman doon sa pagsasalita niya na spontaneous. Nakikita ko. At nakikita ko naman doon sa mga pidiya ay parang nag-aalangan sila na magsalita. Kaya, maaring may ganong dokumento. Maari. Pero, ay ang problema po dyan ay una ay napakatagal na matagal na po yan Ako, ang isang trabaho ko ngayon dito sa opisina namin ngayon ay kinukuhan ko yung mga 7 taon na record na mga resibo o yung mga dokumento, sinisread ko. Lalo na yung 10 years ago pa. At mayroon dito sa amin na nag-uukupay ng building namin, dito sa mezzanine ang tawag namin, ay
inuukupay ng isang kumpanya, ang ginagawa lang nila ay nagdadala ng mga resibo. Taon-taon po. At pag nag 7 years na, kinukuha nila at sinisrid din nila. Ganun. Bali, wala na po yan eh. Yang ganyang tagal na yan. Oh. Ay lalo na ganyan, ay hindi naman nagmaterialize. May nagsabi lang. At saka, bakit hindi pala sinumon yung kontak niya? Oh, kasi siya hindi din niya alam yan eh. May nagsumbong lang sa kanya na gusto niyang imbestigahan. Ay pero kailangan niya ang budget Kailangan niya mga sasakyan. Kailangan niya ang katulong, hindi ba? May katuwang dapat siya. Ay hindi pinaburan. Ay ano ba ang napatunayan nila dyan? Wala. Bakit ginagawa na para bang si Marcos ay nagnakaw na ng bilyon o trilyon? Ay hindi naman. Para po sa akin ay kung gumagamit siya. Ay wala nang eleksyon eh. Oh, hindi na kailangan yan. Kung gumagamit siya, hindi ko siya ibubuto. Oh, kaya nga ako ay lini ako eh. Kasi nga ayaw ko yan eh. Ay tapos ng eleksyon. Saan gagamitin yan? Oh, bakit pinipilit, hindi ba, na isaksak sa mga kukuti ng tao na gumagamit yan? Kasama pa ata si Maricel Soriano. Hindi ba? Oh, ay ang tagal na yan. Mahigit ng 10 years yan. Ay 2024 na ngayon eh. Ay nangyari ata yan 2012 na kung saan ay siya ay senador. Hindi ba? Alam ko yan si Pinoy at saka si Bongbong magkasama yan. Naging presidente, naging senador naman si Bongbong. 2010. Oh. Iyan po, hindi ba? Para po sa akin, yung paggamit ng drugs ay dapat natin silang kahabagan. Para po sa akin kasi hindi naman yan nagnakaw eh. Hindi naman na pumatay ng tao yan eh. Oh, dapat nating silang kahabagan kasi nga biktima sila o nakuan sila na nahikayat sila na maganda ito. Maganda itong drug. Subukan mo. Ganun lang yan eh. Hanggang sa ma-addict sila. Pero po, sa edad ko po na ito, kasi may kabats ako na drug addict eh. Sa 60 years old niya eh, parang siyang 80 eh. Namatay agad eh. Ewan ko kung namatay siya at the age of 62. Wala talaga. Walang, kung sakali man na talagang ay addict talaga, ay sila rin ang magsasuffer. At may balita nga tayo na ito si Maricel Soriano, hindi ba? Si Maricel Soriano ay kung minsan nawawala sa sarili. Hindi ba? Ay siguro bunga yan eh. Ay sino ba nagsuffer? Ay tayo ba? Ay hindi eh. Sila naman eh. At yan din ang napapansin natin kay Marcos, hindi ba? Parang hindi siya pwede makipagdebate yan. Hindi. Opo, hindi pwede. Kasi nga, hindi na consistent yung mga pinagsasasabi niya. Pwede siguro ay one time lang, isang question lang, sasagutin niya. Pero yung maramihan na, hindi na pwede. Ganun po yan. Ay mas malala naman yung kay Duterte, hindi ba? Kung papansinin niyo po, nag-iiba po ang sinasabi niya. Nag-iiba. Sign po yan ng nasisira na ang ulo. Kaya nga lang, hindi siya umiiyak. Pero pag tumatawa at umiiyak, ay sira ulo na talaga. Hindi ba? Doon natin nakikita kung ano ang sira ulo. Ay iyan ay pansinin niyo po ang mga sinasabi ni Duterte. Hindi ba? Parang bigla siyang nagkakambyo. Sign na po yan na yan, apektado na ang utak. Hindi ba?
Kaya nga sila din ang kawawa eh. Ay ano, kung isang sakong droga ang isaksak nila, hindi ba? Sa sarili nila, walang problema sa atin. Hindi ba? Katulad lang po yan ng isang tao na pag nakakain ka na ng siguro 50 na kaban na bigas, mamamatay ka na. O katulad din yan ng sasakyan na kung nakakonsumo na siya ng 100 na drum ng gasolina, ay kakatok na siya. Ganun lang yan. Ay ang tao ay nadadiabetic, ay dahil nga ay isinasaksak lahat ang pagkain sa sarili niya. Ganun po Kaya nga ang Diyos po ay itinuro ang fasting. Tinuro yan. Walang halaga po yung dokumento na yan. Ginagamit lang na para bang yun na pwede nang pabagsakin ang gobyerno. Hindi po. Hindi babagsak ang gobyerno sa ganyan. Lalo na ganyan, ang source ay polluted. Maraming kaso at na-discharge siya. Ako po ay umaalis ako sa gobyerno, pero may reason ako. Ang reason ko ay yung sahod times 4 o times 5. Ganun po. 5 taon po ako dyan sa Nawasa as junior engineer. Umalis ako noong 1987. Kasi nag-Saudi ako, kung ang sahod ko noon ay 2,500 o mag-2,500, 2,500 as junior engineer, ay inoperan ako ng $10,000 o $500 noon sa Saudi. Ay umalis ako O ganun po ang mga reason ko. Ngayon, nung nagturo naman po ako dito sa engineering dito sa Zambales, nagturo po ako dito ng mag-a-6 na taon 1998 to 2005 ata. Umalis ako kasi nag-apply ako sa Saudi, inoperan ako ng $1,500. Ay napakalaki kako niyan. Oy sige, tanggapin ko na. Which is times 5 nung sweldo ko doon sa college. Ay ganun po ang mga reason ko. Pero hindi po ako umaalis na ganyan na na-discharge ka o may kaso. Hindi po. Ay ito sa kanya, natanggal siya Kaya questionable po yan. At saka, ito nga minamagnify nila Maharlika. Yung ganyang klase, yung ganyang dokumento, na wala naman yan Walang kaso po yan. Na para bang, yun lang ang sinasabi ko, hindi po pumatay ng tao ang delikado po, yung nanggahasa, yung pumatay ng tao, o yung nagnakaw. Yan po ang mga delikado. Huwag po tayong malito. Huwag po tayong malito. Yang ganyan na may record, may dokumento, walang kaso yan. Wala. At isa pa, hindi pa naman napatunayan yan kasi nga hindi na operate. Alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, ang tawag ko po sa ganyang mga tao, ganyan kay Maharlika o kay mga DDS na yan, itching ear. Yan po ang tawag ko dyan, itching ear. Isama na po natin yan si Duterte. Ano po ang itching ear? They want to accumulate for themselves. Mag-a-accumulate sila ng mga teachers of the law o kaya ganyan, mga kunyari ay magagaling, mga magtuturo o mga magtitistify who will say what they want to hear. Kung ano ang gusto nilang marinig, yun ang sasabihin
Oh, ay pero nagkamali ata ng script eh, hindi ba? Oh, wala, hindi na sunod yung kwan eh. Wala. Anong natutunan natin? Wala. Pero ini-expect ko na po yan na ganyan ang mangyayari. Oh. Si Bato, tama yung ginawa ni Bato na wala siyang pinanigan. Oh, pinasalita lang niya, hindi ba? Ganun lang po yan eh. Oh. Ay mambabatas siya eh. Hindi naman siya hukom eh, hindi ba? Oh, kung gagawa man ng batas, tinatanong niya, oh, mayroon pa bang batas? Oh, Civil Service Commission, mayroon pa bang batas na kailangan natin na ayusin? O kwan, ay sir, wala na po sir. Oh, ayun lang, hindi ba? Wala na pala eh. Oh, at yun ang hindi ini-expect siguro ni Maharlika, kaya nag-text. Hindi ba? Nagtataka naman ako, bakit mayroon siyang number o mayroon kaya niyang i-contact ang isang senador. Oh, hindi ba? Pero nga ay kulang ang oras natin. Pupunta na po ako dito sa Bible verse na itataas ko lang po. Proverbs 25:26. Like a mudded spring or polluted well are the righteous who give way to the wicked. Ayan po. Kung yung righteous ay nagiging unrighteous kasi nga ay naglilining siya doon sa wicked, ay he is like a mudded, may putik na spring o polluted well. Ayan po ano, para maintindihan po natin yan. Ay ito na nga polluted source na nga eh. Bakit pa natin bibigyan ng halaga? Although na naniniwala ako na totoo yung dokumento. Totoo. Ay pero bakit dadagdagan pa naman ng delikado ang buhay, hindi ba? Anong delikado ang buhay yan? Wala naman napatunayan eh. Wala namang sinisiraan eh kasi nga hindi natuloy. Oh. Bakit dadagdagan pa ng ganun na delikado ang buhay? Wala po. Wala akong nakikita dyan. Ito po sa James 1:27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Ayan po, ang takbo kasi ng mundong ito ay masama. Ayan po, ang galaw ng mundong ito dapat hindi sumasama sa ganyan. Opo, alam natin yan na itong mundo ay isinumpa po ito, isinumpa o pinarusahan ng Diyos. Curse is the ground for your sake. Ayan po, isinumpa po itong mundo eh. At ang tao po ay alipin talaga ng kasalanan. Man commits sin because man is slave of sin. Makakaalis ka lang dyan. Opo, makakaalis lang po kayo dyan kung kayo ay kinahabagan ng Diyos. Ayan po. Kaya nga dito, keep oneself from being polluted by the world. Kailangan ay iwasan niyang ganyan. Iwasan niyang mga they want to accumulate for themselves witnesses who will testify according to what they want to hear. Ayan po hindi ba? Gusto nila na marinig na ganito yan, adik yan. Anong pakialam natin dyan kung adik yan? Ngayon, kung may eleksyon, ay wag iboto. Ganun lang yan Pero kung tapos ng eleksyon, ay wala na tayong magagawa dyan. Ngayon, sila ang dapat sisihin natin kasi ibinoto nila ata eh. Ay sila ang sisihin. Pero ngayon, lumalabas, ang bumuto pala ay yung Smartmatic. Dinaya pala yan. Ay pero anong magagawa natin? Ay wala tayong batas eh. Wala tayong batas na after 3 years o 2 years na nalaman na ibinuto siya ng machine, ano magagawa natin? Wala tayong batas dyan, patungkol dyan.
Oh, ayan nga, kaya nga parating kulang ang batas kasi nga ang kasakiman ng tao, ang kalukuhan po ng tao ay walang hanggan. Wala po, kaya patuloy po tayong may mambabatas. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo kasi yung iba ay sinasabi na tanggalin na yung mga mambabatas. Ay paano tatanggalin yan na ang kasamaan po ng tao, nasa Biblia po yan, ay hindi pa natin naisip kung ano ang gagawin ng mga tao bukas na kasamaan nila. Ayan po ang nakasulat. Hindi pa pumasok sa ating isipan. Oh, alam ba natin na papatayin nung 2019 yung server, hindi ba? Hindi natin alam 'yan. Oh. Luke 11:33 hanggang 36. Babasahin ko lang po ano. No one after lighting a lamp puts it away in a secret place, nor under a basket, but on the lampstand, so that those who enter may see the light. The eyes is the lamp of your body. When your eye is clear, your whole body also is full of light. But when it is bad, your body also is full of darkness. Then watch out that the light in you is not darkness. If therefore your whole body is full of light, with no dark part in it, it will be wholly illuminated, as when the lamp illuminates you with your rays. Ayan po ang nakasulat. No one after lighting a lamp, will put it in a secret place or under a basket. Hindi ba? But on a lampstand. Ayan nilalagay mo dun sa pedestal o dun sa mataas na lugar yung ilaw, hindi ba? So that those who enter may see the light. Ayan po Yan po ang tandaan natin. Ay bakit kukuha po kayo ng testimony o ng dokumento na polluted source? Hindi ba? Yan ang katanungan ko dyan. At gusto nyo magsalita ng, ay hindi naman uubra yun. Hindi ba? Ay siyempre tatanungin din siya Hindi ba? Hanggang doon lang po ang testimony niya na gumawa siya ng report. Yun lang po ang testimony niya na hindi pinayagan dahil hindi natin alam kung walang budget o natatakot o hindi natin alam. Pero hanggang doon lang ang i-report niya. Hindi niya napatunayan. Ang ibig kong sabihin walang patunay. Hindi ba? Ay sa amin nga, uulitin ko yung ganyan mga proposal o yung mga ganyan mga na hindi nangyayari, ay pinupunit na namin yan. Wala na, hindi na namin wala na sa record namin yan. At yung nga sinasabi ko, bakit ang resibo, hindi ba? Yung mga resibo. Ano ba yung umaarkila? Yung AutoZone na, sila ang umaarkila dito sa amin Yung AutoZone na, yung nagsusupply ng mga party ng mga sasakyan. Dito nila nilalagay yung mga resibo nila. At pag 7 years na, tinitignan nila, taong-taon tinitignan nila, ito pwede na ito, tanggalin na ito, o sunugin na ito, o kaya ibasura na. Ganun po yan. Magtanong po kayo ng mga accounting, mga resibo ay tinatanggalan nila yan sa file. Ay yan mahigit ng 10 years yan Bakit yun pa ang pagbiskitahan nila? Hindi ba? At saka, kung sakali man, halimbawa ako, ay 10 years ago ay addict ako. Addict ako noon, pero ngayon ay hindi na.
At saka nga pala, dito sa Amerika, hindi ka pwedeng makapagtrabaho dito kung adik ka. Oh. Kasi nga, ay yung sa interview pa lang, tatanungin ka na nila eh. At hindi lang yan. Yung first day mo, papupuntahin ka nila sa ospital at kukuha ka ng dugo. Titingnan nila kung adik ka. Kung adik ka, hindi ka tatanggapin. Ganun po dito. At kung minsan, kahit na nakapasok ka, kung suspitsya nila, ay pwede pa nilang ulitin yung drug test. Ganun po yan. O sige po, at hanggang dito na lang po at dinadalangin ko po na sa ating pakikinig, mga kababayan, mga minamahal, ay may natututunan po tayo na nanggagaling po sa Diyos. Huwag po tayong malito. Huwag po tayong malito. Wala pong kwenta yung dokumento na yan. Wala. Opo, At sana ay maintindihan nyo kung ano ang nilalakad ko. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.